impyerno levels na talaga yung init guys, kaya napapunta ako dito para maghanap ng aircon. Kung bibili ka ng aircon, the first thing that you'll notice yung presyo, ang mahal. So imbes na lumamig, iinit pa ulo mo sa presyo. Tapos ang una mong pang mapapansin ay may mga stars yung mga labels ng presyo. So mas maraming stars, mas bida-bida daw yung aircon. Char lang. So kung titingnan mo, tiningnan ko sa Department of Energy sa website nila at nakita ko na ito pala yung energy label. The more stars daw, the more savings. Pero pansin ko, mas maraming stars mas mahal. So I think it refers to kung mas mura siya in the long term, no? So choose wisely na lang kung alin ang pasok sa budget mo. Tapos bukod pa sa stars, big factor din ang laki ng iyong kwarto sa klase ng aircon na bibilhin. Now, for this case, tinawagan ko mismo yung spokesperson ng Meralco, si Sir Joe Zaldiriaga, for more details on this. Kasi close kami, char lang ulit. Then his team referred me to this graphic. Ayan, so post nyo lang kung ano yung dapat na horsepower ng aircon ang bibilhin at kung gaano kalaki yung kwarto. So kung maliit yung kwarto mo, say between 6 to 11 square meters, 0.5 horsepower lang dapat. Tapos kung malaki yung kwarto mo, sana all. Well, or kung mga 45 to 54 square meters, wow, diba? So mga dapat 2.5 horsepowers daw yan. Tapos sabi pa ni Sir Joe, talagang tumataas yung konsumo ngayong tag-init. Yung increase is between 10% to 40%. Grabe, di ba? Tapos historically, simula pa lang daw talaga ng pagtaas ng konsumo ng March. Kasi June or July pa talaga yung init. So, nung sinabi talaga ni Sir June yun, napahala na lang talaga ako. Good luck. Tapos, syempre, kapag mataas ang demand, may tendency rin na tumaas ang sigil ng kuryente. So, the best way really is to conserve energy. So, other tips pa include the aircon being set to just 25 degrees. Kasi kung mas mababa pa dyan ang temperature, doble kayod yung aircon mo. And I mean, come on, di ba? Di ba naman kailangan mag-snow yung kwarto mo? Tapos dito sa Meralco website, meron silang calculator para makita mo kung magkano ang gastos mo kada appliance. So in a month, gumagastos ako ng around 3,500 siguro for electricity. Kasi dalawa yung aircon sa condo. Tapos I think yung sa kwarto ko is 1 horsepower. Then gabi ko lang siya ginagamit. So yan, input mo lang dyan kung magkano yung bill mo, yung appliance, tapos kung ilang hours. So sabihin natin mga 7 to 8 hours, no? Tapos daily yan. Tapos, sabi dito sa Meralco calculator, lampas 1,000 pesos yung ginagastos ko para sa aircon na yan. So, mamamatay ba ako sa init o sa electric bill? Hindi ko na alam.